Love Serye TV. Unexpected Victim of Mr. Fate. Tunghayan na po natin ang ikawalong bahagi. Girls! Malapad ang ngiting bati ng baklang fashion designer nang makita ang pagdating ni Camilla at Yael. Marahil ay naon na lang ito ng kalahating oras sa kanila. He gave the girls another air kiss. I'm glad you're both here. Patuloy nito. Come, I have a reserved seat for you, Camilla. Sinulyapan nito si Yael bago nilinga ang grupo ng mga modelo na 3 mesa ang okupado. Why don't you join us, girls? Iha. Sandaling natilihan si Yael bago napatingin sa kanya at pagkatapos ay kay Gina uli. Sure. Magkasama kami ni Yael, Gina, Camilla said quickly. Hinawakan niya sa braso si Yael nang akmang hahakbang. We can share table. Bahagyang nagkaguhit ang noo ng fashion designer. The table was reserved specially for you. At nabanggit ko na sa iyong may mahalagang tao akong bisita at gusto ka niyang makilala. And threes, a crowd. Kung sino man ang bisita mong to, siguro naman ay hindi niya mamasamain kung magkasama kami ni Yael, hindi ba? She said sweetly, pero nasa ilalim ng tinig niya, ang paniniyak niyang gustong magkahiwalay sila nito ng mesa. And she was honestly glad about that. Kung sino man ang gusto nitong ipakilala sa kanya, ay mabuti nang hindi siya nag-iisa. Not that she couldn't take care of herself from unwanted overtures. But she didn't feel like arguing tonight. And so, where's that reserved table for us? Isang nadidismayang buntong hininga ang pinakawala ni Gina at sapilitan silang inakay sa mesang malapit sa stage. Camilla roved her eyes around her. She had been to almost everywhere around the world, but ironically, not inside a gay bar. Until today, she just wasn't interested. Hindi rin siya sumasama sa alinmang party pagkatapos ng show, dahilan upang lalo siyang maging misteryosa sa paningin ng press. And this was her first time. Actually, hindi niya alam kung ano ang dapat asahan, bagamat hindi naman siya totally ignorant. Sa stage ay may 2 macho dancers. Sumasayaw sa saliw ng malakas sa tugtuging, pumapailan lang sa ere. She almost grimaced her distaste at the dancers. Subalit sinikap niyang maging normal ang ekspresyon ng mukha. She had no right to judge people on their chosen jobs. Ang ilang mga kasamahang modelo ay nakita niya nakaupo na sa kanya-kanyang mesa. Ang iba'y kinakawayan siya. Ang iba naman ni hindi tinago ang pag-angat ng mga kilay. She ignored them and smiled at those who smiled at her. Muli ay sinuri niya ang kabuuan ng gay bar. Maganda. Malinis at deklase ang interior. Ang mga leather benches sa mga booth ay mukhang malalambot at komportable. Subdued ang mga overhead lightings. It was like one of those clubs in Nevada. Ang center stage na 3 hakbang lang mula sa booth nila, ang may spotlight na nakatuon at nakasunod sa bawat galaw ng 2 macho dancers. Pareho ang mga dancers ay ang ibabang bahagi na lang ng katawan ang natatakpan na makitid at makulay ng mga bandanang nakapaikot sa balakang ng mga ito, and both dancers were holding their privates underneath the skimpy cloth as if trying to summon and hard on. Sadyang pinapasilip ang mga ito tila isang dulo ng pagkalalaki sa audience. She saw the girls were giggling. She almost rolled her eyes. Here's your table, girls, ani Gina. Itinuro ang isang booth na ang upuan ay paikot. Camilla and Yael took the both ends of the leather couch. Tinawag ni Gina ang waiter at ipinakuha ang order ng 2 babae. Ikaw na ang bahala sa kanila, Joey. Bili nito sa waiter at pagkatapos ay niyuko si Camilla. Aabangan ko sa labas ang kliyente ko, darling. Then he gave Yael an exasperated look. Hindi niya gustong kasama mo ako dito sa mesa. Komento ni Yael, a little smile hovering her lips. I know. Camilla rolled her eyes. Nahuhulaan na niya kung sino ang kliyente nito. Another millionaire. DOM. Sandaling sinundan niya ng tingin ng fashion designer bago ibinalik sa waiter ang paningin at ibinigay ang order. Fresh orange juice. Aniya tiningnan si Yael. Nasa may harap niya nakaupo at nakatalikod sa stage. What about you? Pareho na rin. Sagot nito. Anything else, girls? Muling tanong ng waiter. Ako, wala na. Camilla said. What about you?
Iyon na rin lang. Anito sa waiter na tumalikod na pagkatapos. Iyan ang isa sa dahilan kung bakit hindi ako sumasama sa party ni Gina pagkatapos ng show. He's pimping his models, she asked, matter-of-factly. Hindi na bago sa kanya yon. Umiling si Yael. He's too respectable sa fashion designer to do that. Ipinakikilala niya mga modelo sa mayayamang kliyente. Ganun lang, walang perasahan. Bahala na mga modelo kung ano ang gusto nilang mangyari. Kung may modelo mang sumama sa kliyente pagkatapos ng show, ay dahil gusto nito. The man believed it's subtle to say, Camilla said drearily. Hindi niya gustong ituon ang paningin sa mga macho dancer, pero nasa mismong harap sila ng stage. At saan pa ba naman siya tutuon ng paningin kung hindi sa mga ito? It would be hypocritical to show disgust since she's willing to win in his place. Ang mga macho dancer ay sinisimulan na tanggalin ang makikitid na bandanang tumatabing sa pagkalalaki ng mga ito. Sinikap niyang huwag magkaroon ng emosyon sa mukha niya at itinuon ang atensyon sa paligid. Maliban sa mga modelo, ay pawang kalalakihan na mga customers. Natitiyak niyang mga kakilalang lahat ni Gina dahil nilapitan nitong isa-isa mga customer at kinausap. Mayayamang kalalakihan na nakita niya nasa kanila sa hotel. May ilan sa mga itong itinuon ng mga mata sa dahon ni Yael at kung ano man ang pinahihiwatig ay umiling-iling si Gina at sa halip ay tinawag nito ang ilan sa mga modelo at ipinakilala. Kung may mga customer mang walang kasamang modelo sa mesa, ay natitiyak ni Camilla na mga gay, lalo na at hindi kumukurap ang mga ito sa pagkakatitig sa mga nagsasayaw na patukso-tuksong ipinakikita ang mga pagkalalaki. Bago muling isasabit ang bandana sa harapan nito, na tila ba sabitan ng tuwalya ang mga iyon. Ibinaling niya ang tingin kay Yael. Nahuli niya ang pakikiraan ng shock at pagniwi nito, pero agad nitong naitago iyon at pinanatili ang neutral na ekspresyon. Nakuha nito ang interes niya at sa kauna-unahang pagkakataon ay nabigyan niya ng hustong pansin ang anyo nito. She was beautiful at mukha itong foreigner kesa sa Pilipina, brown hair and green eyes. At ngayon din lang niya napansin ang mga mata nito nang tumingala ito at matapat sa ilaw. Are you wearing contacts? She asked. Sa paggawa ng mapag-uusapan kesa sa kuryosidad, bahagya niyang nilakasan ang tinig para marinig nito dahil nangingibabaw ang maharot na musika sa paligid. Inalis nito ang mga mata mula sa stage at nilingon siya. Inulit niya yung tanong. She laughed and Camilla realized for the first time that Yael was beautiful in a different way. Her eyes sparkled. Her shiny bobcat hair moved around her oval face. Natural iyan. Ganoon din ang buhok ko. Yael, you have a Russian name. Yael smiled. Ang father ko ang pumili ng pangalan ko. He was a Russian, one of those preachers of God. Was? Naiilang nang umiti siya. Nagiging mausisa ako. It's alright. Wika nito. He died when I was a little over 3 years old. He was more than twice my mother's age when they had married. My mother's 33 and my father was 68. Hindi na inaasahan ni mama ang pagkakaanak pa sa akin. Pero 1 taon makalipas ay ipinagdalang tao niya ako. 3 taong mahigit nang mamatay ang papa mo. May alala ka ba sa kanya? She asked curiously. Naisip niya si Alexandro, who was almost 5 years old when he disappeared. Mag-flash ng isang matandang lalaking may puting balbas at kinakandong ako. Hinagkan sa ibabaw ng ulo. Ganun lang, she said with a sad sigh. Sa isip ko'y parang naririnig kong tawag siya ni mama ng love. One might think it was an endearment. She smiled at this time. His name was Frederick Deslove. Or maybe it was an endearment, Camilla said softly. She gave a man's smile. Perhaps my mother died a little over 2 years ago, and things had never been the same again. Bahagya nang narinig ni Camilla ang huling sinabi nito, na tila sa sarili nito inuusal. Nahuli rin niya ang pait sa mga mata nito bago ito bumaling sa stage. Naniniwala siyang hindi si Yael ang madaling magsabi ng tungkol sa pamilya nito. Sa tingin niya, ay para na itong clam na nagsasara. I am sorry, Camilla said gently. Nagkibit ito ng mga balikat
at sandali siyang nilingon at binalik din kaagad sa stage ang paningin. Then Yael frowned. "Why the hard-on?" she asked suddenly. Tuluyan nang nawala sa pamilya nito ang topic. I mean, paano nila nagagawa iyon sa ganitong karaming tao at walang motivation? Napilitan si Camia na ibaling sa mga macho dancers sa stage ang atensyon. "I have no idea either, but I want to think they applied some ointment that caused the hard-ons bago sila lumabas ng stage. O baka matindi ang kanilang konsentrasyon," she said, smilingly drearily. Yael giggled. "Ilang beses ka nang nakarating sa ganitong lugar?" Muli niyang tanong sa malakas na tinig upang mangibabaw iyon sa musika. "Actually, this is my first time." Muli itong lumingon sa kanya. "Tulad mo ay hindi rin ako sumasama sa mga babae sa gimmick pagkatapos ng show. Iniisip ko kung paanong natatanggap ng mga lalaking yan ang ganitong uri ng trabaho. I mean showing their privates." Camia laughed. "I'd bet some of them are not really men, Yael. You mean those macho dancers are gays?" Hindi nito hinintay ang sagot ni Camia at nagkibit na ng mga balikat. "Iniisip ko na rin yan." Naputol ang usapan nila nang ibaba ng waiter ang drinks nila. Sa backstage ay naroon si Brian at nakahalubilo ang mga waiter. Hindi siya maaaring maupo kasama ng mga customer tulad ng ginawa niya kanina sa hotel. Naroon na siya kanina at kung makikita pa siyang muli ngayon, gayong ang karamihan sa customers ay may mga kakilala ng fashion designer, ay may posibilidad na may makapuna sa kanya. At iyon ang hindi niya gustong mangyayari. "Hey, you're late," wika ng isang waiter ng maparaan sa kanya. May hawak itong tray at pabalik sa pinaka-kitchen ng bar. "Anyway, my name is Kate. It's a pleasure to work with you." "How do you know it's me?" he asked, frowning. He perused the man who must be in his early 30s. Sa ilalim ng uniformeng puting polo na mahaba ang manggas at itim na buti, ay itinatago ang malaking katawan. The man smiled wearily. "I would know. Your stance, your height, and your body build. Hindi ka mukhang waiter at lalong hindi ka mukhang dancer." "Fact," he murmured. Sandaling umilap ang mga mata. "This is a private party," he whispered back, picking up a tray. "Kung napansin mo ako, then somebody's bound to notice me." Payokong tumawa ang tauhan ni Cart. "Because I know the type. They don't. But you're sure to attract attention, buddy. Lalo na sa mga baklang customer." Subalit bago pa niya masagot iyon, ay nakalapit na sa kanilang isang lalaking nakabarong Tagalog. Nakatingin sa tray na hawak niya. "Hey, sino to? Bakit hindi ka pa naka-uniforme?" Itinutuloy nito ang paghagod ng tingin sa suot nito na abuhing sports shirt na nakapailalim sa kupasing maong. "Kararating lang niya, boss," sagot ni Kate. "Magbibihis pa lang." "Hindi na kailangan," sagot nito at hinagod siyang muli ng tingin at nasisiyahang tumango-tango. Sumakit ang tiyan ng isang macho dancer. "Halinhan mo." "What?" Sandali lang ang pagkabigla ni Kate sa narinig. Agad itong yumuko upang itago ang ngiti. "Maaari kang mamili kahit na anong costume sa dressing room," patuloy ng manager. "Bilisan mo bago pa maghisterya si Gina." "I'm sorry pero wala akong balak ibilad yung sarili ko sa mga mata ng tao sa labas," he said sarcastically. Naningkit ang mga mata ng manager. "Kung ayaw mong mawala ng..." "Sasayaw siya, boss," wika ng tauhan ni Cart at palihim na siniko si Brian. "Hindi nga siya maghuhubad, alam nyo na." His voice trailed off. "Walang ganong asset itong kaibigan ko, pero nadadaya naman yun, hindi ba?" Muling pinasadahan nito ng tingin si Brian. Bahagyang napangiwi pagdating sa pagitan ng mga binti niya. Sige, may mga dancer namang hindi naguhubad ng pantalon pero sikapin mong magmumukhang matigas yan ha, at hubarin mo na lang yan pang itaas mo. "Madali ka, tumalikod na ito. Macho at magandang lalaki pero jutay," the manager murmured irritably. Halos mamilipit si Kit sa pagpigil na mapahalakhak. "You found this amusing?" Naiiritang binalingan niya ito. "You want to blow your cover?" Balik ni Kit. Pagkaway sinikap nitong sumeryoso. Tulad ng manager ay hinagod siya ng tingin. "Do you know how to dance?" "Hindi ako naniniwalang kasama ang strip dancing sa training mo, Cecile." Hindi nito napigilan ang pag-alpas ng tawa. Tumiim ang mga bagang niya. Isang dancer ang lumabas mula sa stage. Natoon doon ang pansin nila na magsalita ito. "Sino ba ang kasunod?" "He's coming," Kit said, giving him a hard push. Pinipigil ang pagtawa. "Good luck." Giling lang ang katapat niyan.
Brian took his sports shirt off and furiously threw it at Kit's laughing face before he turned his back.